Bistado ang pagpapanggap umano ng isang lalaki bilang abogado matapos ireklamo ng dati niyang kliyente. Hindi rin tugma ang ginagamit niya umanong pangalan sa kanyang mga ID. Nakatutok si Mark Salazar. Ang naka-blue long sleeve sa loob ng courtroom nakausap ng judge, ang target ng operasyon. Paglabas niya ng korte, inaresto na siya ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI. Inaaresto namin kung sa salang usurpation at sa ilalim ng revised penal code. Mayroon kayong karapatang manahimik dahil lahat ng gamitin, lahat ng sabihin ninyo, inauthorize ako ni judge. Ayon sa NBI, sa mahabang panahon, di umano'y nagpanggap na abogado ang inarestong lalaki. Isang dating kliyente ng suspect ang dumulog sa NBI dahil nagduda sa pagkaabogado niya. Ayon sa NBI, iba ang pangalan niya bilang abogado at sa kanyang mga government ID. Nag-issue si Supreme Court naman ng certification na yung ginagamit niyang roll number, hindi yun, nakapangalan yun sa ibang tao. Yung ginagamit niya, yun nga, 1954 bar pa yun. So, napakatagal na abogado yun. At patay na yung abogado na yun. Pag hiningan mo siya ng any identification or certification na talagang abogado siya, wala siyang maipakita. May paliwanag ang suspect kung bakit magulo ang kanyang records. Since 1994, I am religiously in practice. Then comes the 2000 executive order, the computerization nga of all courts. There is human error during the computerization. Sabi ng NBI, hindi pa tiyak kung gaano nakatagal siyang nagpapanggap pero siguradong marami na raw itong hinawakang kaso. Kasi marami siya naging kliyente. At in fact, kilala nga siya nung mga security doon sa Hall of Justice kanina nung in-inquest siya. Kilala siya ng mga security doon kasi nag-a-appear siya doon. So talagang nagpapakilala siyang abogado. Siyempre, may implikasyon daw sa mga kasong hinawakan ng suspect kung malalaman ng korte na peking abogado pala ang binistahan nila. Yun yung subject ng follow-up investigation natin. I-check natin kung anong mga cases pa na nag-appear siya. Mag-a-appear ulit siya bilang suspect naman at kukuha raw siya ng ibang lawyer na magtatanggol sa kanya. Ang fundamental rights, siyempre, na yung presumption of innocence, yan yung fundamental rights yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.